Ang kaso ni Lucila Lalu ang kauna-unahang shop lady dito sa Pilipinas. Noong May 30, 1967, nang may matagpuan na ilang mga putol na bahagi ng katawan sa iba't ibang parte ng Maynila. Ang torso ng isang babae ay natagpuan sa isang bakanting lote sa EDSA malapit sa Guadalupe Bridge. Ang isang hita nito ay natagpuan sa kanto ng Rizal Avenue at ang isa naman ay nakita sa Malabon Street sa loob ng garbage can na nakabalot pa sa dyaryo. Ngunit hindi na nakita pa ng mga pulis ang ulo nito. Nakilala ang biktima na si Lucila Lalu dahil sa fingerprint nito. Napag-alaman na isang buwan nitong buntis. Si Lucila Lalu ay tubong Candaba, Pampanga. Lumuwas siya ng Maynila noong 1961 para makapagsapalaran at upang magkaroon ng magandang buhay. Nagtrabaho siya bilang isang waitress sa isang club. Dito niya nakilala ang pamilyadong pulis na si Aniano de Vera. Nagsama sila at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Dahil sa sipag at tiyaga ni Lucila ay nagkaroon siya ng sapat na ipon para makapagpatayo ng sariling parlor at nabili rin niya ang Pagoda Nightclub kung saan siya nagtatrabaho. Ayon sa mga teorya ng mga pulis na may hawak sa kaso, ang sospek sa pagpatay kay Lucila ay bihasa sa paggamit ng kutsilyo na maaaring isang butcher, isang surgeon o medical student. Nang makita ang ilang parte ng katawan ni Lucila ay malamig ito na ayon sa mga investigador ay galing pa sa freezer at gumamit ng pribadong sasakyan para ma-dispose ito. 4 na lalaki ang suspect sa krimen. Ang una ay ang 19 years old na si Florante Relos na nagtatrabaho bilang isang waiter sa kanyang club. Ang ikalawang suspect naman ay ang dentistry student na si Jose Luis Sanciano na boarder sa itaas ng kanyang parlor. Ang ikatlong suspect ay ang hindi pinangalanang isang executive sa isang printing firm. At ang pinakahuling suspect ay ang kinakasama mismo ni Lucila na si Aniano de Vera dahil ito ang mas may higit na motibo para patayin si Lucila, lalo na nang malaman nito na may relasyon ito kay Florante Relos. May isang beses na binugbog ni De Vera si Relos na makita na nagyayakapan ang dalawa. Dahil sa walang makita na matibay na ebidensya sa mga sangkot sa krimen ay napawalang sala ang 4. Ngunit noong June 15, 1967, 2 linggo matapos makita ang katawan ni Lucila ay umamin ang dentistry student na si Jose Luis Sanciano. Ayon sa kanyang salaysay ay sinubukan naman na siyang akitin ni Lucila, ngunit tumanggi siya. Nagbanta si Lucila na mag-iiskandalo kung kaya't nasakal niya ito na naging dahilan ng pagkamatay ni Lucila. Sa kanya pinagputol ang bahagi ng katawan nito. Sinabi din niya na ang ulo ni Lucila ay tinapon niya sa creek sa may Scout Albano sa Quezon City. Ngunit 2 araw matapos ang pag-amin ni Sanciano ay binawi niya ito at sinabing tinakot lamang siya ng mga investigador na may hawak sa kaso na umamin sa krimen. Nang siyasatin ang kwarto ni Sanciano ay nakita ang mantsa ng dugo sa sahig, isang kitchen knife at razor blade. Nakita din doon ang stocking na pagmamay-ari ni Lucila. Sa kabila ng mga nakuhang ebidensya ay hindi pa din kumbensido ang piskal na si Jose Luis Sanciano ang may sala, kung kaya wala sa 4 na naging sospek ang nakulong. Hanggang sa ngayon ay malaking palaisipan pa din kung sino ang may gawa sa karumal-dumal na sinapit ni Lucila Lalu.